Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita sa oras na ito. Pag-igting ng tensyon sa South China Sea ibinabala dahil sa umano'y militarisasyon sa Batanes. Mga Pilipinong mangingisda na naglatag ng payaw sa West Philippine Sea nakaranas ng harassment ng China Coast Guard. At Anti-Money Laundering Council o AMLAC inatasang mag-secure ng freeze order laban sa property sa Vaupo Compound kung saan matatagpuan ang ni-raid na Pogo Hub sa Tarlac. Nagbabala ang Makabayan Block lawmaker na si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa pagigting ng tensyon sa South China Sea. Dahil umano ito sa gagawing militarisasyon sa lalawigan ng Batanes. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Tinuligsa ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang anyay militarisasyon sa lalawigan ng Batanes. Sa isang pahayag, iginiit nitong mas iigting pa ang matindi ng tensyon sa South China Sea dahil sa military transformation sa probinsya. Magiging target din anya ng pag-atake ang Batanes dahil magiging forward base ito ng Estados Unidos kung kikilos ang China laban sa Taiwan. Kamakailan, napaulat ang pagdating ng United States Army Engineers sa Batanes. Ito ay bilang paghahanda sa konstruksyon ng isang humanitarian at disaster relief warehouse sa probinsya. Nakatakda kasing magsagawa ng balikatan military exercises ang Amerika at Pilipinas sa Batanes. Isasagawa ang balikatan exercises mula April 22 hanggang May 10. Ayon kay Congresswoman Castro, nagdulot na ito ng concern sa potensyal na epekto nito sa kalikasan, mga komunidad at sa kabuuang security situation sa rehiyon. Dagdag pa nito, kailangan makapagsagawa ng critical assessment sa pangmatagalang resulta ng anyay militarization efforts sa gitna ng isinusulong na kapayapaan at stability sa rehiyon. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tagumpay na nakapaglatag ng mga payaw sa Rosul Reef ang mga Pilipinong mangingisda nitong Huwebes. Ito ay sa kabila ng panibagong panghaharas ng mga China Coast Guard sa mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Ang detalye sa ulat ni Andy Pagayona. Sa pangunguna ng Philippine Coast Guard o PCG at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, matagumpay na nakapaglagay ng payaw ang 25 mangingisda sa Rosul Reef sa bahagi ng Recto Bank sa West Philippine Sea. Inilatag o inihulog ang 10 payaw na ipinamahagi sa mga mangingisda mula sa probinsya ng Palawan. Ayon sa mga mangingisda, sagana sa yamang dagat at maraming isda sa lugar, kaya't nais nila na makapangisda doon. Ngunit bago pa makarating sa lugar, nagpadala na ng radio challenge ang Chinese vessel sa barko ng Pilipinas. 10 degrees, 0 minutes north, 116 degrees, 38 minutes east. This Chinese naval warship calling on your 10 over. Ibig sabihin, na-monitor na nila ang pagdaan ng aming sinasakyang barko kasama ang mga Pilipinong mangingisda. Umaga ng Huwebes nang marating ng grupo ang Rosul Reef pero nasa lugar na rin ang 2 vessel ng China Coast Guard. Gabi pa lang kasi ay sinabayan na kami ng mga ito at minonitor ang aming misyon. Ganito yung sitwasyon ngayon dito sa West Philippine Sea. Makikita natin yung mga Pilipino mangingisda ay isa-isa nang inihuhulog yung dala-dala nilang payaw. Pero kapansin-pansin pa rin itong presensya ng China Coast Guard ay patuloy yung kanilang pagdikit sa ating mga Pilipinong mga mangingisda. Nagsimula na rin ang 2 CCG vessel na dikitan at harasin ang mga Pilipinong mangingisda. Patuloy naman ang Philippine Coast Guard at barko ng BFAR sa pag-escort at pagprotekta sa maliliit na bangka ng mga mangingisda. May ilang mangingisda rin ang hinabol at sinabayan ng barko ng China. Sa kabila nito ay tuloy ang misyon at pasado 6:00 ng gabi
ay tuluyan ng natapos ang misyon na ihulog ang lahat ng payaw sa Rosal Reef. Pagkatapos maihulog ng mga Pilipinong mangingisda ang dala nilang payaw dito sa Rosal Reef, ay babalik sila pagkatapos ng ilang linggo at sa kabuling manghuhuli ng isda rito. Mula dito sa West Philippine Sea, Andy Pagayona, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naging matagumpay ang kauna-unahang Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA ng mga naval vessel at aircraft ng Pilipinas, Estados Unidos, Australia at Japan sa West Philippine Sea kahapon, April 7. Ayon kay Armed Forces of the Philippines o AFP Public Affairs Chief Colonel Cerces Trinidad, layo ng matagumpay na naval drill na mapalakas ang abilidad ng mga puwersa ng nabanggit na mga bansa na magtulungan sa mga posibleng insidenteng maaaring mangyari sa WPS. Kasama ng Philippine Navy, nilahukan ang naturang aktibidad ng Australian Defense Force, Japan's Self-Defense Forces at ng United States Indo-Pacific Command. Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ginagawa ng kanyang administrasyon ang lahat ng paraan upang masolusyonan ang problema sa trapiko sa Metro Manila. Binalaan rin ni PBBM ang mga kawani at opisyal ng pamahalaan na abusado o hindi sumusunod sa batas trapiko. Ang detalye sa ulat ni Nel Maribuho. Sa kanyang vlog, inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilan sa mga nakikitang solusyon ng pamahalaan sa nararanasang mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila. Ayon kay Pangulong Marcos, ongoing na ang konstruksyon ng mga malalaking proyekto na nakapagpapabuti sa sistema ng transportasyon. Kabilang na ang subway project, dagdag expressway at interconnecting bridges. Isa rin sa nakikitang solusyon ng administrasyon ang pagpapaunlad sa mga kalapit na probinsya ng National Capital Region. Bahagi talaga ng pagpaplano ay may develop ang mga kalapit probinsya at syudad. Yan ang mga nakikita natin ngayong mga development. Bulacan, Pampanga sa North at Cavite and Laguna sa South. Kaya pati ang mga kalye at tulay na papunta sa mga lugar na yun ay patuloy natin pinapaganda pa. Pero ayon sa Pangulo, hindi agad-agad matatapos ang mga proyektong ito. Malalaking proyekto ito mga ito. Kaya naman, dapat natin isipin na hindi bukas na natin mararamdaman ito. Dahil malaki talaga yung scale at kung minsan pa nga, nakakaabala pa doon sa mga traffic na yon. Kaya pagtsagaan nyo lang. Pero pagka nabuo na yan, asahan ninyo, gaganda ang sitwasyon natin. Ayon kay Pangulong Marcos, pinag-aaralan na rin ang panukalang 4-day work week o kaya naman ay ang mas maagang pasok o pag-uwi ng mga empleyado ng pamahalaan upang hindi makasabay sa dagsa ng mga tao tuwing rush hour. Basta't may malakas na internet na nasa kanilang bahay, nagagawa na rin nila yung kanilang output. Meron ding iba, ang gawa naman ay 4-day work week. Yung panlima ay work from home. Para hindi rin nabubugbog sa traffic ang mga empleyado. Nagbabala naman si PBBM sa mga abusadong kawani at opisyal ng gobyerno na hindi sumusunod sa batas trapiko. Ayon sa Pangulo, pangungunahan ng pamahalaan at mga ahensya ang pagiging disiplinado sa mga lansangan. Ang pag-aabuso at pagbabaliwala sa batas trapiko ay hindi pribilehiyo ng kasama sa sinumpaan naming mga lingkod bayan. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Personal na nagtungo si Manila Economic and Cultural Office o MECO Chairman Silvestre Bello III sa Hualien County, ang epicenter ng malakas na lindol sa Taiwan noong nakaraang linggo. Personal na ipiniabot ng pamahalaan ang pakikiramay sa mga mamamayan na biktima ng lindol. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Nagtungo kahapon, araw ng linggo, si Manila Economic and Cultural Office o MECO Chairman Silvestre Bello III kasama ang mga kinatawan ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration sa Hualien County, ang epicenter ng malakas na lindol noong nakaraang Miyerkules. Personal na ipinaabot nito ang mensahe ng pakikiramay ng pamahalaan ng Pilipinas sa mga Taiwanese national na naapektuhan ng lindol. We would like you to know that we came here to extend the sympathy of His Excellency President Ferdinand Marcos Jr. to
to the people of Hualien and the people of Taiwan. He sympathizes with what happened to you, and especially those buildings that collapsed, and he hopes that not too much injury is caused to the people of Hualien. Namahagi ng relief packs at financial assistance ang mga opisyal ng pamahalaan sa mga Pilipinong naapektuhan ng pagyanig. And we also came here to see our Filipino workers here. There are about 1,400 of them, and we are very happy to know that not so many of them have been injured because of the earthquake. Nakipagpulong din si Bello sa mga opisyal ng Taiwan upang magpasalamat sa tulong at lingap ng kanilang ginawa sa mga Pilipino doon. So we thank you, the governor and the people of the Hualien, for taking care of our people here. Nagbigay din ng 150,000 Taiwan dollars na emergency assistance ang MECO sa mga Pilipino organization doon. Nauna nang nakipagpulong si Bello sa mga Filipino community leader upang alamin ang kalagayan ng ating mga kababayan at inabutan ng pinansyal na tulong ang 4 na sugatang Pilipino dahil sa lindol. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inatasan ng Department of Education o DepEd Philippines ang lahat ng pampublikong paaralan sa bansa na magpatupad ng asynchronous classes o distance learning ngayong araw, April 8. Ito ay upang mabigyan ng panahon ng mga mag-aaral na makumpleto ang mga takdang aralin, proyekto at iba pang mga kinakailangan nilang matapos. Hindi rin kinakailangang mag-report ng mga teaching at non-teaching personnel sa mga paaralan. Samantala, ang mga pribadong paaralan ay hindi sakop ng announcement na ito. Ngunit ayon sa DepEd, maaari nilang ipatupad ito sa kanilang mga paaralan. Kaugnay nito, wala ring pasok sa Martes at Miyerkules dahil sa Araw ng Kagitingan at Eid al-Fitr. Nanindigan ang religious leader na si Apollo Kibuloy na ang endgame niya o ang huntungan sa nangyayari kahapon ngayon ay ibibigay siya ng Marcos administration sa bansang Amerika. Samantala, ayon naman kay dating Senador Leila de Lima, hindi maaaring magpataw o maglagay ng kondisyon si Kibuloy sa mga otoridad bago siya sumuko. Narito ang report ni Dante Amento. Sa opisyal na pahayag ng religious leader na si Apollo Kibuloy, iginiit nito na may $2 milyong o mahigit 100 milyong piso na ang patong sa kanyang ulo. Dagdag pa nito, doon pang 2022 ay nagkasundo na ang pamahalaan ng Pilipinas sa pamamagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at United States Government na ibibigay siya sa Amerika. Nagkasabuatan na ang rehimeng Marcos at ang mga puting yan na naririto na hawak na ang liig ng ating bansa. Yan po ang endgame nila at ito rin ang endgame ko. Kung ang endgame nila, bawian ako ng buhay sa kanilang kamay, hindi ako papayag. Ito anya ang endgame o katapusan ng lahat ng nangyayari sa kanya ngayon. Nanindigan din ito na para madali daw siyang mapapasakamay ng Estados Unidos ay hindi na extradition kundi rendition ang gagawin sa kanya. 2 bansa ang nagkasabwat, bansang puti at bansang Pilipino ang nagsabuatan para ko'y damputin at ang endgame ay extraordinary rendition which may be kidnapping and which may be assassination. At ako ay very inclined ako na assassination talaga ang mangyayari. Kaya naman nagbigay ng kondisyon ang KOJC leader na hindi dapat makikialam ang Amerika sa kanyang kaso at susuko siya sa mga otoridad. Kung ako'y huhulihin ninyo, hindi ninyo ko mahuhuli ng buhay maliban kung ibigay ninyo ang garantiyang hinihiling ko sa inyo. Sasabihin kong muli, simple mga kasong ito. Kahit sa Amerika, simpleng mga kaso kasi puro kasinungalingan. Ayon naman kay dating Senador Leila de Lima, ang kondisyon ni Kibuloy ay delusyon lamang na nangangailangan ng sagot mula sa Administrasyong Marcos. Dahil kung hindi anya ay lumalabas na wala itong tapang upang dalhin sa hustisya ang Duterte allies. Dagdag pa ng dating mambabatas, dapat iparating ng pamahalaan kay Kibuloy na walang fugitive o nagtatago sa batas na maaring magpataw ng mga kondisyon sa mga otoridad. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Inatasan ng Malacanang ang Anti-Money Laundering Council o ALMC na iproseso na ang pag-freeze sa mga property sa Baufo Compound, ang kinaroroonan ng ni-raid na Pogo Hub sa Tarlac noong nakaraang buwan. Inatasan din nito ang DOJ at Bureau of Immigration na madaliin ang proseso ng summary deportation sa mga dayuhang manggagawa na nahuli sa nasabing Pogo Hub. Naritong report ni Ryan Lacanlale. Dalawang memorandum circular ang inilabas ni Executive Secretary Lucas Bersamin ng Malacanang sa mga ahensya ng pamahalaan laban sa Zunyuan Technology Incorporated, ang Pogo Hub sa Bamban Tarlac na ni-raid ng mga otoridad dahil sa kasong serious illegal detention at human trafficking noong nakaraang buwan. Una nang inatasan ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC alinsunod sa mga umiiral na batas na humingi ng kauntusan mula sa korte na i-freeze ang mga pag-aari ng Baufo Compound sa Barangay Anupol, Bamban Tarlac. Matatagpuan sa compound ang ni-raid na Zunyuan Technology Incorporated noong March 13 dahil sa kasong serious illegal detention at human trafficking. Kabilang din dito ang 36 na gusali sa compound at mga sasakyang nakita sa lugar. Inatasan din ng Malacanang ang Department of Justice at Bureau of Immigration na madaliin ang summary deportation ng 282 na foreign national na nahuling nagtatrabaho sa Pogo Hub ng mga otoridad. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naka-high alert ngayon ang Estados Unidos bunsod ng umano'y banta ng Iran matapos ang naging pag-atake ng Israel sa Syria. May live report si Jeffrey Reyes mula sa Grand Prairie, Canada. Yes, Jeffrey, good morning. Yes, good morning Kuya, good morning Kat. Matapos ang naging airstrike ng Israel laban sa Iranian Embassy sa Syria, naghahanda ngayon ng Estados Unidos sa posibilidad na paghihiganti ng Iran at pag-atake sa American assets sa lungsod. Bunsod na rin ito ng pagkamatay ng top Iranian military commanders at 7 Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC officials. Sa kasalukuyan, hindi pa tiyak ng pamahalaan ng United States at Israel kung kailan o saan mangyayari ang pag-atake ng Iran, ngunit patuloy ang pagtutulungan ng dalawang bansa upang maprotektahan na rin ang mga personnel ng mga ito. Ang posibilidad ng airstrike na ito ng Iran ay kabilang sa mga worst case scenario para sa Biden administration dahil na rin sa epekto nito sa gulo sa Middle East at posibilidad na paglala sa giyera ng Israel laban sa Hamas. Samantala, kasabay dito ang sinabi ng IDF spokesman Rear Admiral Daniel Hagari sa kanilang post sa X na hindi pa rin nagbabago ang directives mula sa Home Front Command at hindi kailangan ng mga mamamayan nito ang pagbili ng generators, pagkain o pag-withdraw ng pera sa mga ATM. Kalinsabay nito ang patuloy na abiso sa publiko at pag-iingat sa posibilidad ng mga pag-atake. Balik sa iyo, Kat. Maraming salamat, Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada. Bukod sa ibang bahagi ng bansa, libu-libong Israeli anti-government protesters ang muling nagsama-sama sa Tel Aviv upang manawagan sa gobyerno na makipagkasundo na palayain ng dose-dose ng mga bihag na hawak ng grupong Hamas sa Gaza at magdaos ng maagang halalan. Naritong report ni Val Onia. Nagtipon-tipon ang libo-libong Israeli anti-government protesters sa Tel Aviv at ibang bahagi ng bansa upang manawagan sa gobyerno na makipagkasundo na palayain ang dose-dose ng mga bihag na hawak ng grupong Hamas sa Gaza at magdaos ng maagang halalan. Nagwelga ang mga nagprotesta at may mga hawak na slogan na nagpapahayag ng galit sa gobyerno ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu
dahil sa kawalan nito ng kakayahan na matiyak ang pagpapalaya sa mga bihag pagkatapos ng 6 na buwang labanan. Naiulat ang mga eksena ng mga komprontasyon sa pagitan ng mga security forces at mga nagprotesta sa Tel Aviv, kung saan nagsimula ang ilang sunog ang mga rallyista bago ito mabilis na inapula ng mga pulis. Ang mga organizer ng protesta ay nagsabi na ang mga rally ay naganap sa humigit kumulang 50 iba pang mga lokasyon sa buong bansa bilang karagdagan sa Tel Aviv. Naging isang regular na pangyayari sa Tel Aviv ang ganitong mga protesta at iba pang bahagi ng bansa mula noong mga unang buwan ng digmaan na nagsimula noong October 7. Ang pinakabagong mga protesta ay nagsimula habang ang mga negosasyon sa ceasefire na kinabibilangan ng mga talakayan tungkol sa pagpapalaya ng mga bihag ay nakatakdang maganap sa Cairo. Ang mga pag-uusap ay pinamagitanan ng Qatar, Egypt at Estados Unidos. Nagdeklara ng digmaan ng Israel sa Gaza matapos magsagawa ng deadly attack ang Hamas noong October 7 na kinamatay ng humigit kumulang 1,200 katao at binihag ang higit sa 200 iba pa. Mahigit 100 na ang pinalaya mula noon, ngunit ang iba pa ay nananatiling bihag sa Gaza. Inilunsad ni Netanyahu na walang humpay na digmaan ang Israel sa Gaza pagkatapos ng pag-atake ng Hamas. Samantala, sa nakalipas na 6 na buwan, hindi baba sa 33,137 Palestinians ang napatay at 75,815 ang nasugatan sa mga pag-atake ng Israel sa street, na may niulat na taggutom sa hilagang bahagi ng bansa dahil sa kakulangan ng international na akses sa tulong. Val Onia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinatutupad na sa ilang lugar sa Calabarzon Region ang house-to-house vaccination drive kontra pertussis na layong mabigyan ng proteksyon ang mga bata laban sa kumakalat na sakit. Samantala, nasa mahigit 200 na ang bilang ng kaso ng pertussis sa Region 4A. Narito ang report ni Benedict Samson. Tuloy-tuloy ang laban ng ilang lokal na pamahalaan sa Calabarzon Region kontra kumakalat na nakahawang sakit na pertussis sa whooping cough. Kaya upang mabigyan ng proteksyon ng mga bata sa nangamamatay na sakit, nagsagawa ng house-to-house vaccination drive ang Santa Rosa City Local Government Unit sa Laguna at Bayan ng Noveleta sa Cavite. Target sa naturang vaccination drive na mabigyan ng pentavalent vaccine ng mga batang may edad na 6 na linggong sanggol hanggang 2 taong gulang na bata. Ang Bacoor City naman ay magbibigay din ng pentavalent vaccine para sa mga batang wala pang 1 taong gulang sa 7 pangunahing health center sa lungsod. Kinabibilangan ito ng Bayanan City Health Office, Alima CHU, Salinas CHU, Floraville CHU, Molino CHU, Winsrow CHU at Green Valley CHU. Bukas sa mga nasabing health center tuwing Miyerkules alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pagdala lamang ng identification card o ID na nagpapatunay na residente ng Bacoor City. Samantala, sa tala naman ng Calabarzon Regional Epidemiology and Surveillance Unit, simula January 1 hanggang March 30, 2024, umabot na sa 206 ang bilang ng kaso ng pertussis sa Calabarzon Region. Sa nasabing bilang, 81 ang confirmed case, 39 ang probable at 86 ang suspected case. Paalala naman ng Department of Health o DOH na upang maiwasan ang mahawa ng pertussis, ugaliin ang paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask at pagtatakip ng ilong at bibig sa tuwing uubo o babahing. Ilayo rin ng mga bata sa sinumang mayroong sintomas ng pertussis gaya ng ubo, sipon at lagnat. At kung maaari ay iwasan din muna na isama sa pamamasyal o ilabas sa mga bata, lalo na kung hindi naman nila importante ang pupuntahan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malapit nang matapos ang konstruksyon ng 46.80 billion na tunnel sa Davao City. Ito ang kauna-unahang long-distance mountain tunnel sa bansa na bahagi ng makabagong National Road Network ng pamahalaan. Ayon sa Department of Public Works and Highways, 80% ng kumpleto ang konstruksyon ng 45-kilometer Davao City Bypass Construction Project na inaasahang kokonekta sa mga kalapit na lugar. Kabilang narito ang paghuhukay ng tunnel, road lanes, concrete lining at waterproofing sa portal ng tunnel. Ang tunnel ay nag-uumpisa sa Barangay Sirawan, Toril, Davao City hanggang sa Barangay JP Laurel, Panabo City.
Nagsimula ang konstruksyon ng Davao Bypass Project noong 2023 at matatapos sa taong 2026. Kapag madadaanan na, inaasahang mapabibilis ng 1 oras ang travel time ng mga residente o produkto papunta sa Davao City at lalago ang ekonomiya sa Mindanao. Patok sa mga car enthusiast at maging sa spectators ang 2024 New York International Auto Show na kasalukuyang ginaganap sa New York City, USA. Narito ang report ni Danica Santos. Isa sa mga most awaited event dito sa US ay ang New York International Auto Show kung saan ay dinarayo ito ng libu-libong tao kada taon. Andito tayo ngayon sa Javits Center sa New York City kung saan ay masasaksihan natin ang kakaiba, makabago at kamangha-manghang disenyo ng mga sasakyan. Kit-akit sa mga car enthusiast ang sinasabing mga cutting edge of the future o ang mga kakaibang kotse na may makabagong features at pati na rin ang driving experiences na ino-offer sa event. Well, I've been coming to the car show for the last maybe 10 years, outside of the pandemic, but it's always good to come out, see what's the cutting edge of the future, see what's, everything is electric now, so I'm pretty sure we'll be doing away with gas at some point. All the driving experiences, you get a simulator over here, over there, and they're all very interactive. Everywhere you go, they want you to do something. So far, this is my first year, but I'll be coming back. Iba't ibang mga car manufacturer ang nasa event upang ipakita sa publiko ang kanilang bagong gawang mga kotse, katulad na lamang ng Ford, Nissan, Toyota at iba pa. And behind me is the all-new Nissan Kicks. 2025 Kicks, it's all new and has a lot of cool features on it, including now all-wheel drive. So that's different. It's got a moonroof, two 12.3-inch screens, a lot of tech, and safety to go along with it. So it really is going to stand out in this segment and offer this great value and this balance between fuel efficiency, technology, and space. Isa sa agaw atensyon sa auto show ngayong taon ay ang car Macavea na nagkakahalagang $1.2 million at limitado lamang ang produksyon nito. Kabilang naman sa pinakita ng Ford ang kanilang 2025 Mustang GTD na kayang abutin ang 800 horsepower at mayroong carbon fiber body panels na makakapagpababa ng weight at center of gravity nito na makakatulong sa responsiveness ng kotse. Kasama rin sa feature na sasakyan ang 498 horsepower all-wheel drive 2024 Chevy Blazer EV Police Pursuit na kayang umabot sa 60 miles per hour o halos 96 kilometers per hour sa loob lamang ng halos 5 segundo. Ayon kay New York Auto Show spokesperson Lisa Barrow, naging attraction sa event ngayong taon ang iba't ibang klase ng mga kotse, partikular na ang mga gas, hybrids, at maging hydrogen-powered cars. Attendance will definitely be in the hundreds of thousands. And I think one of the big draws is the variety of vehicles. I mean, gas-powered, hybrids, full electrics, even hydrogen. There's a hydrogen car on the floor. So it's a very cutting-edge show with all the latest things and a great look at future vehicles as well. Hanggang sa April 7 patatagal ang New York International Auto Show. Kaya naman sa mga nais na makapanood ay maaari kayong maka-avail ng kanilang ticket sa kanilang website. $22 para sa mga matatanda, $8 naman para sa mga bata, at para naman sa mga 2 years old and younger ay libre. Tiyak na magiging sulit ang inyong experience, hindi lamang sa mga car enthusiasts, kundi sa buong pamilya. Danica Santos, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Mala international standard ang obstacle courses sa KDR Adventure Camp Titans. Ayon sa mga national player na finisher kahapon, umabot naman sa mahigit 1,500 ang mga nakilahok sa challenge.
Narito ang report ni JP Nunez. Pagtakbo sa initan, paggapang sa putikan, pag-akyat sa matataas na pader, paglalambitin sa bakal, paglulublob sa tubig, at pagtalon sa apoy. Ilan lang ito sa challenging pero exciting obstacle experience ng mga sumali sa third race ng Titans sa KDR Adventure Camp sa Orani, Bataan kahapon. Nahati ang Titans sa mga sumusunod na kategorya. Ang Elite Category kung saan ang mga kalahok ay may matagal na experience na sa Obstacle Course Race o OCR. Ang Age Group Category na depende naman sa edad ng manlalaro. At Open Category para sa mga beginner o nag-uumpisa pa lang sa ganitong klase ng sports. Sa Men's Elite Category, first place finisher si Mervin Guarte na bahagi ng OCR National Team. As a part of national team, everyday nagtitraining kami. Lahat ng obstacle na meron dito, isa-dalawa lang yung siguro hindi namin natitraining ng perfect. Pero lahat kalamangan dito, natitraining namin everyday. Ayon kay Mervin, may mga obstacle course ang Titans na naranasan niya lang noong nag-compete sila sa ibang bansa. Dagdag pa niya, mala international standard anya ang mga obstacle ng Titans. Water dunk kasi nagawa namin last year, World Championship sa Abu Dhabi. So doon lang namin nagawa yun and then ngayon lang ulit na ulit. So nabigla nga ako, may nakita akong tubig. Ganito rin ang pananaw ni Marites Nokyao na first placer sa Women's Elite Category. Kaya ng terrain, iba't iba, may uphill, may downhill, may batuhan, may magandang terrain na lumubog kami sa tubig. So, sobrang saya. It's like adventure race. Dito pa lang, nakakapagod na, nakakangalay, tsaka masakit sa kamay. Pero isa pa lang tong Twister Challenge sa 25 obstacle courses na dapat tapusin ng mga kalahok sa Titans para maging finisher. Ang Titans at KDR, ang ginawa natin dito is based talaga dun sa standard ng international race ng OCR. So, ayun, kung may ano yung bago dun sa international, pinipilit po natin dito na makuha rin at may bigay din sa kanila. At hindi lang yon, mas ini-improve pa natin para pagdating nila internationally sa competition na yon, mas familiar na sila dun sa hirap, dun sa mga familiar na sila dun sa mga pakiramdam ng mga ano yung obstacle na yon, yung hirap na yon, mas easy na sa kanila yung international races. Samantala, mas maikli naman ang tatakbuhin at mas kakaunti ang obstacle courses na dadaanan ng mga beginner na sumali sa open category. Kumpara sa elite group na 10 kilometers at 25 obstacle courses, ang open category ay 5 kilometers lamang at 20 obstacle course lang ang kailangang malampasan para maging finisher. Ginawa natin yung category ng 5 kilometer na open para dun sa mga first timer na gusto masubukan ang sports ng OCR. Siyempre, kailangan natin sa kanilang mapakilala ang sports na to. Ang OCR kasi bago to sa Pilipinas, no. Nagsimula to noong 2017. So kailangan lang natin sa kanilang mapakilala kung ano talaga tong obstacle na to. Dahil sa mas maikling takbuhin at obstacle course, na-enjoy din ito ng mga first time pa lang naranasan ang Titans. Pinagandaan ko, nag-exercise din kahit paano. Kahit na may pasok ako, sinisigit ko talaga mag-exercise. Actually, lumalaban po ako ng mga marathon like fun run. Pero this challenge sa Titans, kakaiba siya. Oh, super challenging. Grabe, wow. Okay. Nakaka-race. Conquer the curse. Embrace the challenge. Titans! Woo! Ang 67 years old naman na si Tatay Manuel ang pinakamatandang sumali sa age group category. Bagaman hindi siya ang unang nakatapos sa lahat ng kalahok, ipinagpapasalamat na rin niya na naging finisher siya at nalampasan ang mga obstacle courses. Ang sikreto ayon sa kanya, hanggang ngayon nakakapaglaro pa rin siya ng basketball kaya sanay sa takbuhan at isa rin siyang magsasaka kaya hindi alintana ang matinding init ng araw. Maski kami naglakad na lang nung kasama ko.
Nagkakad kami doon sa kuan. Pagka dating kami doon sa natakbo din naman. Pero naikot namin lahat. Sabi ko, mga bata, kalaban, kasali. Sabi ko, kaya ko pa naman siguro. Umikot. Nakaikot naman. Nasa higit 1,500 ang total registered participants sa third race ng Titans, kung saan ang South Cavaliers ang may pinakamaraming kalahok na umabot sa 238 at sila din ang team na unang nakatapos ng lahat ng obstacle course. Abangan sa July 7 ang susunod na schedule ng Titans, kung saan mas marami pa ang obstacle courses na lalagpasan at mas mahabang mapa ang tatakbuhin. Conquer the course, embrace the challenge. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Panalo ang Armed Forces of the Philippines o AFP Lady Gunner, COMELEC suffragettes at Judiciary Justice Servers sa pagpapatuloy ng preliminary round ng UNTV Volleyball League Season 2 na ginanap sa Paco Arena, Manila kahapon. Narito ang report ni Harry Ilagan. Sa pagpapatuloy ng maaksyong mana ng UNTV Volleyball League Season 2, preliminary round kahapon April 7 na ginanap sa Paco Arena, Manila. Panalo sa first game ang AFP Lady Gunner sa 3-1 kontra BFP Lady Firefighters sa score na 25-21, 19-25, 25-10, 25-13. Napiling best player of the game si Lilit Mabayad. Sa ngayon ay nasa ikatlong pwesto na sa standing ang AFP na may 2 panalo at 1 talo. Pang-7 naman sa standing ang BFP na may 0 win at 2 loss. Nag-enjoy yung team na kalaro yung BFP. Naging mabagal yung reactions, yung galaw nila. So yun lang yung naging tingin namin na kaya humahabol yung BFP. Lumaban lang talaga yung BFP kasi gusto pa rin naman nilang talagang manalo. So medyo nagkaroon lang ng konting adjustment lang kami. So bumagal lang yung receive. Yung defense, medyo nakukulangan pa kami. Kaya naman sana nabitin lang kami sa pagkapit nila sa momentum nila. Pero babawi kami. Ano pa, kailangan pa namin ng training siguro yung footwork, tsaka, pero kita naman talagang malakas yung EFP. Sa second game, nakuha ng COMELEC suffragettes ang panalo laban sa Senate Lady Defenders sa 3-2 sa score na 18-25, 22-25, 25-20, 25-21, 15-12. Best player of the game naman si Judith Abil. Sa ngayon ay nangunguna na ang rookie team na COMELEC suffragettes sa game standing na may 3 win at 0 loss. Nasa ikalawang pwesto naman ang Senado na may 2 win, 1 loss. Nag-adjust lang din kami sa lahat ng bagay. So yung mga import namin, hirapol namin yung mga import namin kasi yung isa walang laro, yung isa naman may laro. So nakapag-adjust naman agad. Ganun talaga. May nananalo, may natatalo. Today is not our day. Maayos kami, wala. Naratel lang talaga. Medyo nag-collapse. Sa third game, panalo din ang Judiciary Justice Servers kontra sa SSS Pension Protector sa 3 magkakasunod na set sa score na 20-25, 21-25, 21-25. Back-to-back best player of the game naman si Alardi Pesebre. Sa game standing, nasa ika-4 na pwesto ang Judiciary na may 2 win at 2 loss na. Habang nasa ika-6 na pwesto naman ang SSS na may 1 win at 1 loss. Ang pinaka-basic namin doon is yung receive. Pag wala kaming receive, walang set, walang palo. Ang galawan ng tao, yung galaw ng mga malo, at saka yung galaw ng service nila. So yun yung pinag-aaralan din.
aside from the practice, mismong on the game. Kailangan basahin nila kung paano gumalaw ang player, paano mag-serve, paano bumlock. Yung performance nila mas parang pababa. Kaya nagkaroon kami ngayon ng open forum. Kaya mas tagal ako lumabas. Kasi kailangan natin ilabas yung kung ano yung mga nagiging problema, sabihin na nila. Sana next game, maayos na nila. Abangan ang susunod na game ng mga public servants sa Win in Sports, Win for Charity. Sa paghaharap ng COMELEC versus AFP, PNP versus BFP, at Senate kontra DFA sa darating na April 11, 2024, Huwebes, sa Paco Arena, Manila na magsisimula sa alas 12 ng tanghali. Live itong mapapanood sa social media accounts ng UNTV Public Service Channel at UNTV Sports and Charity. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandiga, mula sa Book of Romans chapter 15, verse 4 na nagsasabi, "For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we, through patience and comfort of the Scriptures, might have hope." Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Good morning, Kuya! Happy viewing po ulit sa lahat na nakatunin sa ating programa ngayong Monday morning. At para sa mga kababayan nating nakaantabay, narito po ang ating advisories for today. Mga kasambahay, ramdam na ramdam natin ang init ng panahon ngayon at bilang pag-iingat sa ating mga mag-aaral, ipinatutupad ngayon ng Valenzuela City Local Government ang bagong schedule ng mga klase sa lungsod para sa buwan ng Abril. Ang lahat ng daycare center sa Valenzuela City ay nagpapatupad na po ng online classes. Para naman sa mga pampublikong paaralan sa lungsod mula kinder hanggang grade 12, kung kayo ay day shift, ang face-to-face classes ay tuwing Lunes, Martes at Miyerkules mula 5:30 a.m. hanggang 11 a.m. habang modular naman ang klase tuwing Huwebes at Biyernes. Sa mga afternoon shift naman, ang inyong face-to-face classes ay tuwing Huwebes, Biyernes at Sabado from 5:30 a.m. to 11 a.m. habang modular classes naman tuwing Martes at Miyerkules. Ang schedule naman po ng kinder to grade 12 sa mga private school ay mula 6 a.m. to 11 a.m. Monday to Friday po yan. Samantala, simula ngayong araw, April 8 hanggang April 30, ipatutupad ng pamantasan ng lungsod ng Valenzuela at Valenzuela City Technological College ang sumusunod na schedule. 7 a.m. to 11 a.m. ang face-to-face classes, habang alas 11 naman ng umaga magsisimula ang online classes. Maaring magsuot ang mga mag-aaral ng komportabling kasuotan kapag papasok sa paaralan. Ngunit, mananatili pa ring mandatory ang pagsuot ng school ID. Kung kayo po ay may mga katanungan, makipag-ugnayan lamang po kayo sa inyong principal o school administrator. Napakaganda nung ginagawa nating adjustment dito rin sa ating mga schedules kasi ang daming nababalitaan ng mga nakaraan, madaming mga nahihimatay, yung mga lalo na yung mga panghapon, yung talagang medyo alanganin yung oras ng klase nila. Makikita mo talaga dun sa adjustment dito sa Valenzuela from 5:30 a.m. Ngayon na ako nakakita ng ganong klase, di ba? 5:30 kasi madalas 6 or kaya 7, ganyan ang mga pasok. Pero ito ginawa na nilang 5:30 para 11 a.m. hindi pa sobrang sikat or sobrang init ng araw, nakauwi na or makakauwi na yung mga bata kasi pinakamainit yan eh. 11 to 12, 30 or 1, mga ganyan. Hanggang alas 3 minsan. Oo, ngayon nga sobrang init na siya, wala na siya pinipiling oras. Kaya mas maganda talaga mag-adjust, hindi lang ang Valenzuela, pati yung ibang mga schools. Tsaka nasanay naman at kasi tayo sa online classes kahit papano. So maganda rin na sa mga ganitong pagkakataon, hindi naman palagi eh, ganito lang kapag summer. Ma'am, ano rin natin, ma-utilize din natin yung natutunan natin nung pandemic na pwede naman tayong palang mag-online class. True.
Good news naman po sa mga Valenzuelano, may handog pong libreng pneumonia vaccine ang lokal na pamahalaan ngayong Abril para sa mga residenteng edad 60 pataas o sa mga senior citizen. Narito po ang schedule para sa pagpapabakuna kontra pneumonia. April 8, 10 to 12 ang venue po ay sa Valenzuela Gateway Complex Ticketing Area. April 15 to 19 sa Polo Park, Barangay Poblacion. April 22 to 26 sa Valenzuela City People's Park, Barangay Karuhatan. At sa April 29 to 30 naman po, ang venue ay sa Valenzuela City Family Park, Barangay Karuhatan. Isasagawa po ang free pneumonia vaccination mula 9 a.m. to 4 p.m. Sa mga magpapabakuna, dalhin lamang ang inyong Valenzuela City OSCA ID, medical clearance kung kayo po ay may comorbidity at pneumonia vaccine card kung meron lang po nito. Paalala lang po, hindi po maaaring bakunahan ang may mga ubo, sipon, lagnat, sore throat o iba pang sintomas ng trangkaso. Nakatanggap na po ng pneumonia vaccine noon o tumanggap nito sa loob ng nakaraang 5 taon. Tumanggap ng bakuna sa loob ng nakaraang 2 linggo at kasalukuyang umiinom ng antibacterials o steroid. At dahil limitado po ang supply ng pneumonia vaccine, mahigit pong ipatutupad ang first come, first serve basis. Para po sa updates, ugaling i-check ang Valenzuela City Gov official Facebook page. Ayan, maganda to kasi medyo mahal din tong pneumonia vaccine, lalo na sa mga lolo at lola natin na madali nang magkasakit, madali nang magkaubo. Sobrang laking ginhawa nito sa kanila kasi hindi na sila agad madadapuan. Sila kasi yung very prone sa ganito yung mga pneumonia. Tapos ang hirap pa niyang pagalingin. Tsaka hindi biro din yung yung pneumonia. Minsan kasi parang pagka nababalitaan natin na may nagkaka-pneumonia, usually nakaka-recover naman. Pero nga sa mga ganong cases, mga matatanda na or sa mga bata na mas bata naman na mga edad, pwede maging fatal pa rin yung pneumonia. Hindi siya yung biro din na sakit na kailangan talaga na take advantage natin dahil libre naman yung yung vaccine. Although limited lang yung supply, maganda nga na malaman natin yung mga araw kung kailan tayo pwede pumunta kasi first come first serve basis. At sana nga lahat tayo makapagpabakuna din kasi nga hawa din yan. Hindi mo alam kung sino meron minsan. Baka magkaroon ka ng sakit. Agahan na lang. O maganda maiwasan din natin yung mga lugar kung saan may mga prone na mga ganyan mga respiratory diseases. Pero bukod sa Valenzuela, meron ding good news para naman sa mga Pasayenyo. Magsasagawa po ang Pasay City Health Office ng libreng chest x-ray para sa mga edad 15 pataas. Sa April 11, araw ng Huwebes, isasagawa ito sa Barangay 180. Sa April 16 naman, araw ng Martes, maaaring magpa-chest x-ray ng libre sa Barangay 139. Habang sa Doña Nena Health Center Compound naman, ang venue sa April 24, araw ng Miyerkules. Sisimulan ito sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Inirekomenda po na magpa-x-ray kung may ubo na higit sa 2 linggo, may lagnat, nakararanas ng pananakit ng dibdib o likod, biglaang pagbaba ng timbang, may nakasalamuha na taong may tuberculosis, kung kayo po ay diabetic at senior citizen. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa numero bilang 8551-2026 o kaya ay bisitahin ang Facebook page ng Pasay Health Education and Promotion. Pwede rin kayong magsadya sa Room 106, City Health Office, Pasay City Hall. Ito nga, mas maganda nga na mas screen nga rin kasi ang daming mga sakit. Nandiyan pa rin naman yung COVID naman, meron pa rin COVID, tas meron pang may pertussis pa na nangyayari, tsaka nandun pa rin nga yung pneumonia. Maganda nga na na-check natin at kung di natin alam kasi nga, although may mga may mga TB dots na tayo, meron na nasa screen na yan, may mga gamot naman sa TB, may mga tao pa rin na hindi natin alam pala, meron pala silang mga may sakit na nandoon lang, nag-lurk lang kasi ganun daw yung yung tuberculosis. Minsan hindi naman siya nagma-manifest talaga pero parang nagtatago lang siya doon na hinihintay lang humina yung resistensya mo. Maganda ma-screen nga talaga. Kasi ikaw, baka mamaya hindi mo alam na meron ka palang gantong sakit o kahit wala ka nararamdaman. Pero pagtingin dun sa x-ray mo, nakita may ganito pala, pwede ka nang kagad magamot,
maiwasan na yung mas malaki pang gastos. Kasi usually, lumalaki yung gastos kapag lumala na yung sakit na hindi mo pala alam na nandoon. Kaya maganda na magpa-screen tayo ng mga baga din natin sa mga panahon. Saka iwasan natin kasi dito yung hawaan eh. Kasi paano kung hindi mo nga alam, mas nakakahawak kung kani-kanino, mahirap na kumalat pa. Kaya i-take advantage natin yung mga libreng ganitong mga services, di ba? At ito naman, paalala naman po mula sa Office of the Senior Citizen Affairs ng Pasay City. Narito po ang schedule ng pamamahagi ng social pension for July 2023. Sa mga senior citizen ng barangay 1 to 59, maaari nyo pong makuha ang inyong pension. Sa Huwebes po yan, April 11. Sa Biyernes naman po, April 12, ang schedule ng barangay 60 to 119. Sa susunod po na Lunes, April 15 naman, pwedeng kunin ang social pension ng mga taga-barangay 120 to 171. Habang sa April 16 naman, ang schedule ng mga senior citizen ng barangay 172 to 182 at 184 to 200. Maaari pong kunin ang social pension sa OSCA office mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. Paalala lang po sa magki-claim, huwag pong kalimutang dalhin ang photocopy ng Pasay OSCA ID kung senior citizen po ang kukuha. Kung authorized representative naman, kailangan po ng authorization letter, photocopy ng valid government-issued ID ng authorized representative at original Pasay OSCA ID ng senior citizen. Kung kayo naman po ay may katanungan, makipag-ugnayan lang sa tanggapan ng OSCA mula po Lunes hanggang Biyernes. 8 a.m. hanggang 5 p.m. po sa mga numerong 8804-0976 o 8846-7703. Para sa updates, i-follow ang LGU Pasay PIO official Facebook page. Ayan po yung mga nabanggit na schedule sa PONOR para sa mga senior citizens natin sa pension. Kaya i-double check lang din po natin yung mga requirements kung ang representative nyo po ba ang kukuha. Kaya i-make sure po natin na kompleto ang mga requirements na magki-claim. Lipat naman tayo dito sa Quezon City mula sa Pasay City. Yan. Good news po sa ating pong mga Q-citizens ng Distrito 6. Sinimulan na po ang una ka-serbisyo caravan sa District 6 ng Quezon City para sa buong buwan ng April 2024. Una itong ginanap noong Sabado sa Apolonio Samson High School, Barangay Apolonio Samson. Ang next schedule naman ng caravan ay sa April 13, araw po yan ng Sabado sa Villa Arca 1 and 2, Barangay Baisa. Lilipat naman ito sa San Pedro 6, Covered Court, Barangay Tandang Sora sa April 20 at sa April 27 naman, isasagawa ang una ka sa serbisyo caravan sa Doña Petrona Subdivision, Covered Court, Barangay Pasong Tamo. Para sa mga katanungan patungkol sa iikot na caravan sa QC District 6, makipag-ugnayan lamang sa kanilang FB page na D6 Action Office o kaya ay tumawag sa mga numerong 0995-554-0043 o sa 0969-321-4901. Kaya sa mga kasambahay natin dyan sa Quezon City, mga kababayan natin sa Quezon City, mas maganda ma-check natin kung anong araw dadaan itong ang caravan sa inyong lugar para rin natin, kumbaga hindi rin masayang yung serbisyo na ipagkakaloob sa atin ng gobyerno. Alam natin, inform tayo dito sa mga ganitong mga libreng ibinibigay ng ating mga local government. That's right. At yan po ang ating advisories for today. Mga kasambahay, magbalik na naman tayo sa ating kasaysayan. Noong 2008, naitayo ang Bahrain World Trade Center at ito ang kauna-unahang skyscraper sa buong mundo na nag-integrate sa disenyo nito ng isang wind turbine. Ang wind turbine ay sinasabi makakapag-supply ng 11 to 15% na enerhiya para sa operasyon ng struktura. Balikan natin ang pangyayaring nang ito ay makumpleto at magsimula ang operasyon sa ating Today in History. April 8, 2008. Sa araw na ito ay pinagana at pinaikot sa unang pagkakataon ang tatlong wind turbines ng Bahrain World Trade Center sa Manama, Bahrain. Ang Bahrain World Trade Center ay sinimulang itayo ng architectural firm na Atkins noong 2004. Nakumpleto naman ito noong 2008 at nagsilbing kauna-unahang skyscraper sa buong mundo na mayroong wind turbines. Ang remarkable sail-shaped towers ay mayroong 50 palapag at may taas na 240 meters o 787 feet.
May sukat naman na 29 meters o 95 feet ang diameter ng bawat horizontal axis wind turbines. Ang tatlong napakalaking wind turbines na nakakabit sa pagitan ng dalawang towers ay makapagsusupply ng 11 hanggang 15% ng enerhiya para sa operasyon ng istruktura. Dahil sa renewable energy design ay umani ito ng mga parangal na kinabibilangan ng LEAF Award for Best Use of Technology within a Large Scheme noong 2006 at EDI Award for Environmental Excellence noong 2007. Yung sinasabi dyan na 15% na kumbaga nasisave niya ng energy para doon sa buong Bahrain World Trade Center is katumbas ng 300 na mga bahay. Ganun kalaki yung natitipid nila. Tapos hindi lang yun eh. Kaya sinasabi nga ang dami ng mga leaders sa Bahrain sinasabi, this is the future. Kasi yung maliban doon, pati yung tubig nila, nare-recycle nila. Tapos, yung pools nila, nag-reflective pool ba tawag doon? Oo, yung pools nila doon. Kasi di ba parang isa rin sa mga sinusuportahan nila is yung magkaroon ng evaporative cooling. So, yung mga reflection pool, meron silang mga ganon. So, hindi rin sobrang magiging mainit. Ganon. Parang lumalamig yung temperatura dun sa lugar. Nakakatipid talaga rin sila sa energy. Kaya natutuwa yung mga tao. Ang dami nilang mga awards na nakuha, di ba, about sa sustainability. Kasi nga, nakikita nila na 2008 yun. Tapos nakikita nila na parang hindi lang sa panahon na yun siya magagamit, kundi sa mas matatagal pang mga panahon. Kasi 20 years daw bago talaga, kumbaga kailangan palitan yung mga turbines na yan. So malapit na rin, ilang panahon na lang. Pero sabi nga nila, even daw yung pagpapalit ng mga kailangan palitan dito, madali lang din. Kumbaga nasama na rin siya kung paano binuo yung mismong Bahrain World Trade Center. Kasi nga sinasabi nga na kung aasa tayo sa mga fossil fuels natin, around 50 to 150, estimate depende sa paggamit ng tao, 50 to 150 years na lang yung natitirang bangko natin ng mga fossil fuels, natural oil na nasa lupa. Yun na lang yung natitira. So, kailangan natin talaga maghanap ng alternatives. At saka yung alternatives na to, mas maganda naman sa environment. Kasi usually yun yung argument laging sinasabi na hindi tayo pwede umasa sa sustainable or renewable energy kasi hindi siya maasahan tulad ng wind turbines. Sabihin nila, pag walang hangin, walang kuryente. Tulad ng mga solar panels, pag walang araw, wala ding kuryente. Pero ang importante kasi magawa yung paggamit ng lahat ng mga available na renewable. Kaya kung may wind turbine ka, isusupplement mo ng mga solar powers ng iba pang renewable energies para meron kang backup. Hindi ka nakaasa lagi dun sa fossil fuel. Glass ng building, solar glass. Oo, diba? Ganun kaganda yung facility. Kaya ang daming natuwa rin. Ang daming gusto na, kumaga na-inspire dun sa building na. Kahit symbolizes din yung commitment ng isang country na itong Bahrain, committed sila sa mga ganitong mga eco-friendly na structures, di ba? Kaya ang ganda. Kaya from history, may tanong naman ako sa inyo. Kasi napuntahan nyo na ba yung isa sa mga hidden gems ng Quezon? Kayo ba mga kasangbahay? Ang Alibi Haban Island. Abay, ilagay nyo na yan sa inyong mga bucket list destination ngayong summer season. Kasi pupuntahan natin yan at panoorin natin ang ganda ng lugar na ito sa trip ko to. Sarado mo yung pintote. Let's go. Let's go. Bakit? Hello mga kasangbahay! Naka-impake na ba kayo? Kala ko sasama kayo sa amin. Nandito na kami sa pier ng San Andres, Quezon dahil pupunta tayo ngayon sa isa sa mga best-kept secrets ng bansang Pilipinas. At dahil trip ko to, isama nyo na rin ang inyong mga pamilya at barkada sa ating beach escapade today na siguradong unique at off the beaten path. Kaya tara na, let's go to our destination, ang Alibi Haban Island! Tara dun! Doon yung boat natin. Doon yung boat natin. Kasi yung boat natin Damang-dama na natin ang init ng summer.
perfect time to go to the beach with your family and friends. Kaya ngayong araw na ito, ililibot namin kayo sa isang extraordinary escapade to uncover one of the hidden gems of Quezon Province. Mula sa pier ng San Andres, Quezon, 15 to 20 minutes travel lang sa bangka ang layo ng Alibihaban Island. Ayan na nga, nakikita na natin ang isla. Ang guide namin ay isa sa mga local fishermen dito. Heads up, we paid 200 pesos per head para sa all-day back and forth service ni Kuya sa amin. And the locals here are very friendly. Sa isla, maraming mga resorts and accommodations na maaari tayong tuluyan. Yung 1,000 pesos namin, isang small cottage with 2 sets of tables and chairs na. Of course, yung mga food, binili namin sa palengke ng San Andres. And dyan, basta along the road bago tumawid. But they also offer fresh fish na bagong huli talaga. At ikaw ang bahalang mag-ihaw. Sana maluto na agad. Wow! Nag-grill na natin. Next. To light up the adventure, sa halagang 300 pesos, ma-enjoy mo na ang floating cottage good for 1 hour. Bukod sa remarkable experience sa ating floating cottage, pwedeng-pwede nyo ring maikot ang Alibihaban Island in a 45-minute boat ride for only 1,500. Amazing talaga! Kitang-kita namin na sobrang linis ng isla. Grabe talaga dito sa Alibihaban Island. Nakikita natin ang crystal clear waters, fine white sand, at yung nasa likodan natin, sobrang breathtaking, naturally occurring, God-made mangrove formations. At itong 140 hectare na mangrove forest na naglaline sa buong isla ay inaalagaan talaga ng mga locals dahil pinapreserve din ito ang ganda ng isla nila. At dahil trip ko to, of course, hindi namin palalampasin ang Crystal Kayak Experience dito sa island. Para naman kumpletong-kumpleto ang gala natin. Salamat po sa pagsama sa amin dito sa breathtaking Alibihaban Island. And make sure to check Alibihaban off your travel bucket list. Till next time mga kasambahay, samahan niyo po kami sa ating mga kapanapanabik na adventures dito lang sa Trip Ko To! Ganda! Quezon, Alibihaban Island. Ang linis ng tubig, ang clear. Tapos yung sand, may mangroves pa, di ba? Which is kumbaga, ang dali lang din puntahan. Kasi syempre, dito lang sa Pilipinas. Kaya next time siguro punta. Saka masarap dalhin. Next time, sana talaga. Oo, masarap dalhin dyan yung mga magulang natin, di ba? Para kasama din natin sila na nag-e-enjoy. That's right. Oo, tsaka di ba, meron tayong kasabihan na our parents are our role models and biggest supporters dahil sila ang una nating kinamumulatan at sinusundan noong mga bata pa tayo at sila rin ang gumagabay sa atin habang lumalaki tayo. Pero paano ba natin masasabi ng isang magulang ay naging mabuting magulang? Panoorin natin dito sa ating Kristiyano drama. What makes a good parent? Kung napaaral mo ang iyong mga anak sa magandang eskwelahan? Kung nakapagtapos sila na may mataas na karangalan? Kung maganda ang kanilang naging trabaho? While parents desire these things for their children, doon lang ba nasusukat ang pagiging isang mabuting magulang?
Raising a child is challenging. Sa kabila nito, kung napapamahalaan mong mabuti ang iyong sangbahayan, nasusupil mo ang iyong mga anak na may kahusayan. Sila'y tatandang may takot sa Diyos. Lagi kang nag-aalala nang di ako mapalisa. Lagi kang nakabantay kapag may karamdaman. Laging nagtitipon isinasabuhay ang mga aral na itinuro sa kanila. Lagi kang nagpapagal para sa aking kaligtasan. Palagi kong tatandaan sa aking puso't isipan ang mga wika, ang iyong mga gawa. Purihin ang mailalang Diyos ng aking magulang, na magagamit nila sakaling sila'y iyong maiwanan. Magulang sa Panginoon. Lagi kang nagbibigay, sa akin ay gumagabay. Laging ikaw ay puyat, pagka ako ay may sinat. At ang kapanatagan na sila'y naging mabuting tao, upang ako'y may tuwa. Laging nahihirapan nang ako'y maalwanan. ang magsasabi sa iyong ika'y naging isang mabuting magulang. Namamahalang mabuti ng kanyang sariling sangbahayan, na sinusupil ang kanyang mga anak na may buong kahusayan. Unang Timoteo 3:4. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumandaman siya, ay hindi niya hihiwalayan. Kawikaan 22:6. Magulang sa Panginoon.
Kaya isa sa mga favorite verse ko talaga yung igalang natin ang ating ama't ina na siyang unang utos na may pangako. Sabihin man natin na hindi ka napalaki ng mabuti ng mga magulang mo, pero dapat nating i-consider binigayan sa atin ng Diyos para i-guide pa rin tayo bilang mga anak. And we can think na parang huwag mo nang masyadong yung mga magulang mo kasi nung naging anak ka nila, first time din naman silang magulang. Kaya 'di ba, lahat naman tayo natututo lang din later on kapag nandyan na. Kaya let's cut them some slack. Mahalin natin yung mga magulang natin. So kasi nasabi natin na parang yung iba 'di ba pag nagtatanim talaga ng galit sa magulang, may nabasa nga ako na ganito, nasabi nila first time din nila sa mundo kagaya mo. Hindi naman nila to second time na parang na-reincarnate sila tapos alam na nila yung gagawin sa susunod. Hindi First time din nila. So kung ikaw nag-a-adjust ka, sila rin nag-a-adjust. Lamang man sila sa taon, pero hindi ganun din Parehas lang din kayong nag-a-adjust sa isa't isa. So mas maganda mahalin natin yung mga magulang natin hanggang nandiyan pa sila. Tsaka maganda rin yun na mabaon natin yung mga aral, 'di ba? Napakaswerte natin kung yung mga magulang natin tinuruan tayo ng aral ng Diyos na magagamit natin hanggang sa pagtanda. Para pag nagkaanak ka din, 'di ba? Mapapasa mo rin yun sa mga magiging anak natin. From K-Drama, dito naman tayo sa ating MCGI Cares. Marami pa rin komunidad ng mga katutubo sa Pilipinas ang namumuhay ng malayo sa kabihasnan at nakararanas ng kahirapan. At isa na rito ang tribo Panay Bukidnon o Saludnon. Bawat araw ay pakikipagsapalaran kung paano maitatawid ang kanilang pangangailangan sa maghapon. Pero mahirap man ang kanilang pamumuhay, buo naman ang kanilang pagtitiwala sa magagawa ng Panginoon. Panoorin natin ang kanilang kwento. Sa amon pagpangamuyo sa Dios. Basta pangamuyo ka lang gali sa Dios, mamag-an ang imo tagipusoon. Ang imo problema hindi mabudlay na tungod sa pagtuon mo lang sa pulong sang Dios. Sila ang mga katutubo na kabilang sa pamosong tribo ng Panay Bukidnon o Saludnon kung tawagin sa kanilang lugar. Mayaman sa kultura at paninindigan sa kanilang kinagis ng angkan. Tahimik na nanhinirahan sa payak na pamumuhay sa bayan ng Batad at Barotac Viejo sa munisipalidad ng Haniway, Iloilo. Ang amon panghabuyan diri ang mga lalaki namon nagapangayam lang sa talon, nagapangayam sa halo. Kag kami nga mga babae nagapangali lang sang banayan, mga burot sapang. Tahimik man silang naninirahan, may lungkot sa isang bahagi ng kanilang kalooban. Dahil sa hindi pantay na pagtingin sa kanila, palibhasay hindi naman sila mga nakapag-aral. Andiri sa Haniway, Iloilo, kami mga ating mga pobre, kundi ng bukid namon ginasudlan, mangita sang higyok ngamon pangabuhian. Dalun sa may banwa mo ni baligya, ibakal sang bugas kagamon kinanglano. Mabudlay ko naro sining pangabuhi, buot sa makagagaho mamon nga batuno. Pero dahil sa mayamang awa ng Diyos sa mga taong dukha, ang kanyang lingap ay kanyang pinarating sa kanilang dako. Isang pagdalaw na hindi nila iisiping sila ay iba at kulang, kundi kanilang mararamdaman na sila ay may halaga at may malaking bahagi sa lipunan. Kasadya, hindi ko maintindihan ang akong kasadya bala.
Nya sang una, wala gid ko gahatag, nahuya gid kuya. Gusto makakita kami tao, gakahuya gid kami niya. Mang palagi lang sa sulod ka balay, kung kaisa may mag-imbitar daw nga makadto sa daw amo bala niya og mga okasyon, gakahuya gid kami. Pero karon hay ara ka sa nabatsigan mo gid gali nga kun ara ka ang Ginoo sa imo daw perti gid ka pasadya kag daw ka happy gid bala iya wala ka uya. Higit sa pagtanggap sa komunidad ay ang pagtanggap sa kanila sa pamilyang hindi sila ikahihiya. Manapa ay ipagmamalaki dahil mula sa kadiliman ng kanilang paglakad ay nakasumpong sila ng kapayapaan ng puso at ligayang hindi mabibili. Sa amon pagpangamuyo sa Dios, basta ga pangamuyo ka lang gali sa Dios, mamag-an ang imo tagipusoon. Ang imo problema hindi mabudlay na tungod sa pagtuon mo lang sa pulong sang Dios. Lain sang una nga wala pang pulong sang Dios, kabudlay, mag-abot ka sa balay kasi mangot ka. Ay galibog ang ulo mo, kapoy ka. Pero kung gahulat ang pulong sa Ginoo, masadya, mapagsik. Ay tungod, mamati ka naman sang pulong sa Diyos. Di amo kinang ginapasalamatan ko sa Diyos. Ang ginhatag ninyo sa amon. Nga bisan ano kabudlay, init ulan, ginaagwanta ninyo kang makakatulang sa mga kapatid mo. Nga mga ate. Di karon ginapasalamatan namon sa Dios. Kabay pa nga damo pa nga mga tawo, nga mga ultimo ang inyo makatuan kag mabuligan. Dako sa akong pinagbago sa nagkaladto di ang akong mga kapatid naghatag man sa akon kabakod. Kag nakahatag sa amon sang bag-o nga pag-ugali. NCGI cares! NCGI shines! To God be the glory! Salamat sa Diyos na abot natin yung mga ganitong mga lugar, yung mga sitio, yung mga kababayan natin sa kabundukan na alam natin na hindi naman sa dahil ayaw sila na tulungan ng gobyerno Talagang mahirap lang din talaga silang mapuntahan. Kaya sa awa tulong ng Diyos, dun sa buhay at lakas na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon, nagagawa natin na puntahan sila doon, di ba? Dahil dun sa pag-ibig na meron yung MCGI na kahit na alam nila mapapagod sila pag pinuntahan nila yung ganitong mga lugar, pupuntahan nila dahil alam nila yung, kumbaga, may natanim sa puso nila na aral na kahit na ano pang relihiyon, lahi, wika, kalagayan sa buhay ng tao, dapat pag nangangailangan, tulungan. That's right. Yes. At dahil dyan, good morning and shout out sa aking Mamsi. Hello, Mamsi! Alright, ako naman po, greetings and shout out po sa Miranda Resurrection family, Victorina family. Good morning po sa inyo. Good morning. And of course, Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Para laging malusog, masigla at malakas ang buong family, mag-Genesis Organic Spirulina. Ang Genesis Organic Spirulina ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins at antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy, kaya sigurado kang high quality. Sigurado yung may complete nutrition, kaya everyday with a trusted superfood, Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730. Also available online and selected Mercury Drug outlets.
Of course, thank you rin sa Bella Skin Beauty Lounge. They are located at 17 Scout Ibardalaza Street, Diliman, Quezon City. For appointments and inquiries, you may call them at 0916-288-0308 or message them on their Facebook and Instagram at bellaskin.qc. Thank you po, Ms. Ann Cruz, and to all the staff of their QC branch. Stop wishing you had great skin and get it. Relax and let Bella Skin Beauty Lounge take care of your skin. Happy Monday, mga kasambahay! Maraming salamat po uli sa lahat ng mga nanood sa atin simula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita-kita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning, Kuya!